binigyan niya ng direksyon ng aming pamumuhay, binigyan niya kami ng maayos na kalalagayan dahil kami na inalayo ng Panginoon sa lahat ng mga pagkakamali, tentasyon, kasalanan, nagtinti, binago ng Diyos ang aming pagsasama. At katunayan, ako'y nakasal kami nung aking pong dating kinakasama. Ngayon kami ay magkasamang naglilingkod kasama ng aming 3 anak. Naging napakabuti ng Diyos. Ang kailangan lamang natin ay pagpapasya. Ganon din po mga minamahal. Ang sabi doon mga minamahal, ipagkakalob ng Diyos ang lahat ng inyong ninanais, ang lahat ng inyong pangangailangan. And therefore, alisin ang Panginoon ng kabalisahan. Pag sinabi kabalisahan niya po ay yung nagbibigay sa atin ng isipin sa tuwing tayo ay mag-isa. Kabalisahan, ito po yung umaagol ng ating atensyon kapag ang mga problema ay dumarating sa ating mga buhay. Kabalisahan, ito po yung nagbibigay sa ating kaisipan ng kawalan ng kapahingahan. Hindi maiwasan mga minamahal ang kabalisahan, ito'y problema ng maraming mga tao kahit ng mga bata o mga kabataan sa ating pong kapanahon. Hindi pulingit sa marami ang ilan na dahil po sa kabalisahan ito ay nangagpapakamatay sila dahil hindi nila makayanan ang tindi ng kanilang mga problema. I can say that sapagkat nangyari ito sa amin nung hindi na kaya ng aking pong may bahay ng mga panahong yaon. Bagamat hindi pa kami kasal na kami nagsasama, ang kanyang huling naisip ay kamatayan para sa lahat. Ganun po ang problema at habang pinag-aaralan ko po ito mga minamahal, ay aking pong naunawaan na ang mga tao ay nagtatangkang magpakamatay hindi dahil gusto nila mismo yung kamatayan. Ang gusto nila ay kapayapaan, ang gusto nila ay katiwasayan, ang gusto nila ay kagalakan at kaaliwan. Ngunit hindi nila masumpungan sa kanilang sitwasyon, hindi nila masumpungan sa kanilang kalalagayan sa loob ng tahanan, hindi nila masumpungan. Kaya ang tingin ng iba ang makatutulong upang matapos ang kanilang kabalisahan, problema at suliranin ay kamatayan. Pagkakat hindi kamatayan ang gusto talaga nila, kundi yung kagalakan, kaaliwan, kapayapaan mga minamahal. Ngunit ngayong gabi ito ang dahilan kung bakit napako sa krus ang ating Panginoong Hesus upang ang ating kabalisahan ay kanyang pawiin, alisin ang ating mga suliranin, bigyan tayo ng kapayapaan sa ating mga puso, kagalakan sa ating kalooban, kakontentuhan sa ating mga pamumuhay sapagkat siya na napako sa krus ay may kakayanan, may pagkaloob mga minamahal ang lahat ng kailangan ng tao sapagkat doon sa krus ng Kalbaryo binayaran niya lahat ng mga paghihirap na meron ng tao, ang kakasalanan na nagbibigay ng sumpa sa buhay ng tao. Kapag ito'y napawi sa pamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon, ang lahat ng kabalisahan ito'y mawawala at ang Panginoon ay tutulong sa atin upang mailagay tayo sa kaayusan. Kami po'y 17 taon na simula na maglingkod sa Panginoon. Means, hindi po kami pinanganak sa ganitong gawain na nagkaroon kami ng muwang o kaalaman ay ganito na aming ginagawa. Hindi po malayo ang mga bagay na ito sa aming mga buhay. Pero nang kami po'y nasa sukdulan na ng buhay na para bagang ang katapusan na lang at hantungin ay kamatayan mga minamahal, ay dito po pumasok sa amin ang pagkakataon ng Panginoon ay amin pong paghariin. Ito po yung kailan kung bakit tinadala namin ang mabuting balita. Marami na po kaming mga pamilyang naabot, mga kabataan na naisalba, mga magulangin na natulungan dahil ang salita ng Panginoon ay kapangyarihan na tumulong sa buhay ng mga tao dahil lamang po'y magtitiwala sa Kanya. Mula sa pinakabata, pinakamusmos hanggang sa pinakamay edad, mga minamahal, ang Diyos ay hindi po nagtatangi ng edad, hindi po nagtatangi ng kasarian. Ang Diyos, ang lahat ng tao iniibig ng ating pong Panginoon. Dahilan kung bakit gano'n din naman kalakas ang loob namin mangaral ng mabuting balita sapagkat napatunayan namin kung gaano kabuti ang ating pong Panginoon. At dito po ay tatapusin ko ang pangangaral na ito mga minamahal. Ako po'y magpapanyaya ng isang simple at payak na panalangin. Nais po namin kayong panyayahan tanggapin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas ng ating pong buhay. Ito po ginawa namin personal, 17 taon, 17 years ago nang tanggapin ko si Jesus, paghariin sa aming buhay, napaganda po ng kanyang ginawa. Kaya nais po namin kayong payayahan, pwede ba tayong lahat ay tumayo, tayo po'y maging bahagi, tayo po'y sama-samang mananalangin. Please come forward, tayo po'y sama-samang mananalangin sa mga kaibigan. Amen. Sige po, huwag po kayong mahiya. Ito po ay hindi po dapat natin ikahiya ang ating Panginoon sa gawin ito. Okay, sige, yan sa bahaging yan, basta sa unahan. Amen. Tayo po'y mananalangin. Amen.
At pakinggan niyo po, amen, bawat isa, kayo po yung pinapahayaan namin mula sa pinakabata hanggang sa pinakamay edad. Please, nais lamang po namin ibigay sa inyo yung pinakadakilang regalo na pwede natin matanggap. Ito walang iba kundi ang ating pong Panginoon. Okay? So tayo po ay mananalangin ng isang simple at payak na panalangin. Igalang po natin ang Diyos, igalang po natin ang presensya ng Panginoon. Kung tayo naniniwala sa Diyos ngayong gabi, ang Panginoon ay nakatunghay, nakatingin sa lugar na ito at nakikita niya ang bawat individual. Then, kung tayo po'y sincero, ating pong gagawing panalangin, personal nating prayer, personal nating panalangin. Ako po'y mangunguna, sundan nyo lang po ang isang simple at mabagal, payak na panalangin, ngunit sincero na nanggagaling sa ating mga puso. Ganito po ang panalangin, sundan po natin. Panginoong Diyos, hindi po sabihin po natin, Panginoong Diyos, na makapangyarihan, kami lumalapit at nananampalataya. Alam namin na wala kaming magagawa kung wala ka sa aming buhay. Panginoon, hinihiling ko, maghari ka sa ating buhay. Sapagkat ating nalalaman na ako ngay makasalanan sa iyong harapan. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan na aking nagawa mula sa pagkabata hanggang sa oras na ito. Panginoong Jesus, tinatanggap kita, pinapaghari bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay, ng aking kaluluwa. Salamat po sa regalo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Ako na lang po mananalangin. Huwag niyo na pagsuntan. Ako na lang po mananalangin. Ang maraming banal na makapangyarihan sa lahat. O Diyos, salamat po Panginoon Diyos sa lugar na ito, Panginoon Diyos, na nahagiyag ng iyong salita, Panginoon Diyos, ang aming dalangin. Pagpalain niyo nga po, Panginoon, ang bawat isa na narito, Panginoon Diyos, mula sa pinakamusmus hanggang sa pinakamay edad, Panginoon Diyos. Pagpalain mo po sila, Panginoon Diyos, o God, sa mga dakong espiritual, katagpuin ng bawat pangailangan, bigyan ng kawisan ng bawat pamilya at bawat tahanan, Panginoon Diyos, ang pag-asa ay manggaling gawa sa iyo, Panginoon, ang pangailangan ay katagpuin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Wala pa ka natin, Panginoon. Okay, makakabalik na po kayo sa inyong upuan at babaguhin ko po ang aking panawagan. Kaibigan, kami po yung nananalangin din sa mga may karamdaman.